News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaasahan na magkakalat ang mga debris sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea o WPS mula sa Long March 7 rocket na ipinalipad ng China noong Miyerkules ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA. Sa isang advisory, tinukoy ng PhilSA ang tatlong drop zones na may mga layong 43 nautical miles, 40 nautical miles at 52 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Babala ng PhilSA, bagamat hindi lalapag sa mga land area ng bansa ang mga debris mula sa rocket, malaki pa rin ang potensyal na panganib na dala ng mga ito sa mga barko, aircraft at iba pang vessels na dadaan sa drop zone. Pinapayuhan ng ahensya ang publiko na agad ipaalam sa mga otoridad kung may namataang suspected debris. Nagbabala rin ng PhilSA na huwag lumapit dito dahil maaaring may toxic chemicals ang fallen materials. Aminado ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na edited ang viral photo ng 43 million Lotto jackpot winner. Sa isang Senate inquiry sa pamumuno ni Senator Raffy Tulfo, inilahad ni PCSO General Manager Mel Robles na edited ang larawan para higit na matago ang identity ng bagong multimillionaire sa pamamagitan ng kanyang isinuot na damit. Humingi rin ng paumanhin ang General Manager sa umano'y poor editing ng larawan. Iginigiit ni Robles na totoong tao ang nanalo sa loto. Gayunpaman, patuloy na kinwestiyon ni Tulfo ang PCSO kung bakit biglang dumami ang bilang ng mga nananalo ng malalaking halaga. Dagdag ng senador, magkakaroon ng cross-checking upang kumpirmahin ng haka-haka na tropa ng mga opisyal ng PCSO ang nakakuha ng 690 million pesos na jackpot prize. 13 mula sa 22 mga barangay sa Bungabon, Nueva Ecija ang inatake ng mga army worm o mas kilala sa local name nito na harabas. May kakayahan ng mga harabas na sirain ang isang onion farm sa loob ng isang araw na siyang magiging dahilan ng pagbaba ng supply ng sibuyas. Sagot ng Department of Agriculture o DA, manageable naman ang harabas at hindi magiging malaki ang epekto nito sa supply ng sibuyas sa bansa. Sumang-ayon sa DA ang ilang farmers cooperative at sinabing magiging stable pa rin ang supply ng sibuyas dahil mas maraming tanim na sibuyas ang magsasaka noong nakaraang taon. Gayunpaman, umaaray ang mga magsasaka sa mababang farm gate price ng mga sibuyas na ngayon ay nasa 20 pesos per kilo lamang para sa puting sibuyas. Aasahang tataas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan matapos itigil ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspension ng feed-in tariff allowance o FIT-all collection na nagsimula noon pang November 2022. Ang FIT-all ay isang uniform charge na imposed sa lahat ng on-grid electricity consumers at parte ng bill sa kuryente. Ibig sabihin, magkakaroon ng dagdag na 0.0364 centavos per kilowatt-hour sa singil sa kuryente, nakatumbas ng 7 pesos and 28 centavos sa monthly bills sa mga kabahayang kumokonsumo ng 200 kilowatt-hours. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. Positive target, sir. I repeat, positive target. They know no boundaries and limits. In the jungles of Mindanao, there lie the child warriors ready to be deployed to sow terror. Pinakarga ka ba nila ng baril? Tinuruan ka nila? Tinuruan, sinabi nila, kung gusto mo makauwi, hindi ka makauwi ng buhay. Determined and prepared to die, how did the Army manage to uncover the sad plight of the innocent souls and counter the savagery of the extremists? Bundi Sawadyan is considered as the most notorious Abu Sayyaf because his actions is always aligned with the ISIS. He was the one making the bombs. Paano nyo sinundan si Sawadjaan? Baka sumisikip yung space niya sa Sulu. Pumunta siya dito, hoping na baka mas maluwag dito. But sa tingin ko, nagkamali siya. Join Cesar Soriano as he seeks to unravel the dreadful effects of terrorism in Mindanao in his 4-part series, Sa Kamay ng Terorista.
Magandang Gabi Pilipinas starting this Sunday, January 21, 5:15 to 6:15 p.m. on PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.